Ayan o. Pero ano pangalan mo? Jobet. Si Jobet. Jobet po. Oh. Sa Cavite. Taga Cavite. Duterte. Uber Eats. Uber Eats. Duterte. Uber Eats siya. Nandito kami ni Jobet sa labas ng kulungan. Ayan o. Ayan yung kulungan sa likod namin o. Ayan o. Na sinasabi nandiyan daw si Tatay Digong. Pero wala pa nakakita. Wala nakakita naman eh. Hindi natin alam kung nasan. Ayan. Pero pag nakakita. Ito. Ayan po ang update. Transfer natin. Ito po mismo yung pinto ng kulungan dito sa Scheveningen. Yan po oh. Ayan oh. Oh, wala pong tao dito. Wala oh. Ito lang po oh. Si Jobit lang po oh. Ang tropa nating Pinoy Uber Eats ng Cavite. At ang inyong lingkod. Yan. Ang oras po dito ay 11:42 ng umaga. Bawal po makapasok sa loob. At kahit po pwede makapasok, hindi naman po natin alam kung nandiyan po ang Tatay Diggs. Kasi yung convoy kagabi wala. Nakita mo yung convoy kagabi? Sa ano lang? Doon sa labas? Labas dalawa. Dalawang itim and may nakakita pa nandun sa Tatay Diggs. Yan lang. Wala din nakakita nandun sa Tatay Digong. Kasi yung sasakyan na yun. So hindi pa rin sure. May balita dito sa Deheg, meron kami dito ng dyaryo na kahit sila, yung mismo media dito, hindi rin alam kung nandiyan si Tatay Diggs. Wala nakakaalam. Ayun. Pero ang balita dun sa Pilipinas, nandiyan daw. Yan po live dito sa labas ng kulungan na kung saan sinasabi na just Tatay Diggs. May bayad? Doon lang? May bayad. Pwede tayong ano, Ay, sa McDo doon. Kaso malayo. 50 cents. Teka, dapat makidoorbell dyan sa mga bahay-bahay oh. Pwede yan eh. Kultura dito yun. Pwede makidoorbell sa mga bahay. Oo, mababait naman yan. Mabait yan. Hindi yan ano. Ganun dito. Halimbawa, Gretchen yung bahay. Pwedeng mag-doorbell dyan. Sasabihin mo lang CR ka. Pwede, ganun ang kultura dito namin. Mabait sila. Ganun ang kultura ng Netherlands. Mabait dito. May artista po tayong kasama dito si Gretchen ho, mga kaibigan. At saka si attorney. Ayan po si attorney. Magbabasal kayo? Pre, taga dito ka sa Deheg. Yan ako sa ano. Matagal ka na dito? 2 years. 2 years na? Spreek Nederlands. Hindi pa ako marunong Mag-Dutch. Hindi pa. Madali lang naman ano. Basic lang mga ano ko.
Mga alam ko pero yung talagang fluent hindi. Ito pong tropa natin si, ano pangalan mo ulit? Jobet, Jobet, taga Cavite. Uber Eats. Hmm. Ng Netherlands. Uber Eats, Pinoy Uber Eats. ng The Hague, Den Haag. Nandito pa kami nakatambay sa labas mismo ng kulungan na kung saan sinasabi nakadetine si Tatay Diggs. Diyan po sa harap natin si Gretchen Ho, TV5. Diyan po sa harap. Yun o, mga media po sa atin yan, mga mainstream media. May wag kayo li doon. Makikihi. Kaya ang problema dito. Dapat pala nagdala ako ng arinola, nilagay ko sa kotse no. Oo. Kaso Saan ka ba dito, sir? dyan lang ako sa 20 minutes drive. Landban medal board kami. Lamig man. Ang lamig po, kasalukuyan po ang lamig dito sa labas ng kulungan dito po sa The Hague. Lamig. Tagaktak na po ang sipon namin. Ah, 3 degrees po mga kaibigan. Tapos wala pang sikat ng araw. Ano po, isa din yung camera natin tututok natin dito sa gate ng buo. Kaya nandito ako ngayon. Wala akong trabaho. Ano natin, kabayan. Ano na? Kagabi no? Nasaan na? Ayun na, dadatingin na sila. Kasi po, yung ibang naiihi dito, wala po CR dito. Yun po ang hanap ng mga Pinoy. Ayun po si Gretchen ho ng TV5. Nag-doorbell kami sa mga bahay-bahay. Makikihi ang ating kababayan. Kasi wala po CR dito, nasa labas kami, lamig pa. More ka. Yan. Ito po ang labas ng kulungan, kung saan sinasabing nandito po daw po si Tatay Diggs. Yan. Yan. Nandito po yung ibang attorney. Ito ang iba nating kababayan. Pero wala ka deliver? Hello na, tambay muna tayo dito. Tatambay muna tayo dito. Busy. Pag- Muna tayo, suporta muna tayo. Oo. Pag mamayang gabi, pag wala ng mga trabaho yung mga kapwa natin Pilipino, Puntahan yan. Puntahan na dito yan. Malapit lang ako dito. Lagi ako dyan sa McDonald's nagtatambay. pero tatanungin kita, naniniwala kang just sarili sa loob? Ayun lang ako, hindi ako naniniwala kasi hanggat di ko nakikita. Ako din. Ang sabi, nandyan, pero wala naman nakakita. Yung dalawa Kasi yung sasakyan kagabi, tinted yun. Oo, tinted, dalawa.
Yeah. Sino? Nakapasok? Oh, baka nakapasok sila. O baka may ano sila ron. Baka may... Hindi natin alam, baka dyan nagtatrabaho. Ay, O ano. Live po yan mga kaibigan, palabas mismo ng entrance ng kulungan. Sa attorney oh. laban lang. Attorney, Kahit malamig, kahit sinisipon, laban lang. maghahanap kami ng sinangag at tuyo at itlog na pula. Ah, tanghalian na kasi dito sa amin. Kasanay Anong dito oras na? attorney, puro tinapay kakainin mo dito. Tanghalian. Oo, tinapay lang dito attorney sa amin. Ay, ang pangasipin ko ba? Lamig ba? Ako, nagkakain ako. Ngayon ang kailangan kasi nandun na tayo sa amin. Tapos sila, shock. Kain tayo eh. Kaya tinapay. shock sila. You eat rice every day. Yeah, naman, 3 times a day. Parang sa atin yun. Parang sa atin merienda lang yan. Hmm. Sa totoo lang, we eat 5 times a day. Attorney, matatawa ka. Kumuha siya ng bread. Yung kasamang trabaho, may bread. May sinangag. Pinan naman attorney sinangag. Sa bread. Ang mga ay, Carbo, carbo. Hindi ka nakainin yan. Dutch. Carbo talaga. Ay, kung hindi ka nakainin yan, tunuruan ko. Alam mo, pero ginagawa natin yan. Hindi lang kanin, pansit. Ah. Carbo loading din yun. Pag-ito tayo, be. Lamig na ano. Kaya kung malapit tayo sa skating area. Lalo nung winter talaga. Buti nga, pa-spring na to. Pa-spring na yan. Hindi, uminit na last week eh. Oo, 15 na eh. Ano naman ang weather ng... Umamig na naman. Friday, Saturday. Pabalik daw eh. Yata pumasok sa loob. May pumasok doon. Baka meron sila Baka gusto niyang tanong. Hindi ka nakapasok na tuloy eh. Baka may dito. Oo nga, diba? Bilang natin. Baka kampo ni Bibi Sara. Wala pa kayo niya? Wala eh. Baka mga kampo ni Bibi Sara, hindi natin alam ba? Na pwede tumakot siya. Hindi pwede. Sorry, kayo, tanong kita. Naniniwala po ba kayo dyan si President Just for Rodrigo? sure. Pero hindi ko alam. I cannot say for sure. Pero I just for sure. May mga Pilipino doon, baka kampo ni Vice President. Nilapitan ko lang ha. Opo, sige po. May mga Pilipino doon eh, baka kampo ni Vice President Sara Duterte ito. Humingi ng pahintulot para makapasok. FB Live. Yeah. Sa account, sa personal account ko yan, attorney. Mga kampi ba? Mga kampi Hindi ba? ko alam. Mamaya, kampi ba na yun?
nga galing yung Belgium eh. Nakaka-McDonald's kahapon eh. Respect lang naman. Respect mo sila. Busy ko pre. Balita ko malaki kumita ang Uber Eats. Sakto lang, pang ano. Nakakalimutan daw sa buwan. Alam mo yan? Yeah. Hindi kasi isa bro, nag-aabot sa tanko. Ito na sa naman to. Le Mars! Le Mars! Le Mars! Ganyan sila kanina eh. Ano? Wala. Nag-apply na ako ha. Nag-apply. Nakakapunto siya. Hindi, pag Amsterdam, busy kasi doon. Adun sa ating Dito, medyo malayo-layo kasi ang pag-inom. Maganda kasi ang ano, ang may mga quest sila, may mga quest. Oo nga Kunwari, daw. apat na ano ka, deliver. Mm. May 10 euro ka, extra. Tapos magkasalapat, 10 naman. Tapos pera pat may tip pa kayo sa customer. Pera patip. Bo, Tapos per hour mo, bayad yun. Katulad ko, bayad yan, pero walang narinig nyo nga kabayan ha. Uber sa Deheg. Laki kumita. walang ano yan, hindi sila yung ano, kumari, 8 oras bayad. Dito ano, per hour ang binabayaran. Yeah. Antay ka lang ng ano, trabaho. Germany po ba? Galing. May mga Pilipino doon sa kabilat. Narinig ko galing daw Germany. Pero mahirap kasi mag-approach mamaya. Oo. Hindi natin yan nakapanig. Ginagalang naman natin ang kanilang paniniwala. Ay live yun pre, TV5. Yan. Oo, tingnan mo, nakabalita nga yan sa YouTube. Tingnan mo. Live yan. Tingnan mo. Ayun na naman po. Ito ka. Ang dami nanonood sa atin. 107 sila.
Naka-live tayo pre. Ito ang isa nating tropa. From Amsterdam. Busy doon. Nandito tayo sa labas ng kulungan. Dito sa Drake. Pitik-petik lang. Pitik-petik lang. Ilang oras lang per day mo? Sa umaga, eto umaga ko hanggang alas 2 ako 3 oras. Sa hapon din ako. 8 hours per day at least. Pre, kaya alam yan. Gretchen. Si Ma'am Sen Hernandez yun. Sen Hernandez yun sa TV Patrol. Ito, yung nakaba. Yung TV Patrol? Oh, nakita ko nag-report kahapon. Hindi, wala pa yan siya kahapon. Kakadating niya lang kanina. Kahapon, balita kayong ano eh. Iba yun, si Ma'am Jobel yun. Yung naka-orange. Iba yung sa TV Patrol talaga. Yes, TV5. Oh, tapos 7-Eleven. 7-Eleven. Channel 7. Channel 7. 7-Eleven. Wala. Pre, nandiyan pa talaga sa Tatay Diggs. Ako pre. Oh, may confirm na. Hindi sila pinapakagabi. Hindi dun sa Ay, harapan. hindi yung dalawang Hindi. sasakyan. Kasi normal yung ginagamit nila yung bullet proof na car. Yung mga naggabi. Pang ano mga lang normal pala na car lang yun. Pang pan lang yun. Pang para Ano lang. Panlito. Oo, pang rito. Oh, nandiyan na daw pala sa Tatay Diggs. Narinig nyo? Kay Kabayan. Laymars. Nandiyan na pala totoo sa Tatay Diggs. Dito daw pinasok kagabi. si BP. Confirm ba yun pre? Confirm. Nandito na rin si BP. Kasabay ni Ma'am Sen Hernandez. Kasabay si Roplano. Siguro nasa hotel pa. Nasa hotel. Yun ang hindi namin alam. Baka nandito lang yan. Nandito na Baka siya. sa Marriott lang yan. Dito sa may... Kagabi pa siya dumating. So ang sinasabi mo, si Tatay Diggs dito dinaan. Oo, sa likod. Hindi dun sa may convoy kagabi na may blinker pa. Hindi. Oo. Pan lang nila So ayun, may bagong kaalaman tayo doon. Kasi nag-confirm dito yung mga So decoy lang pala yung nandun. kasi may nakatira dito. Ayun dyan. Oo. Nag-confirm sa Oo, kasi alam nila yung kalakaran dito. Pagka pinatawag na... Tingnan nyo mga kabayan. Ito kulungan, entrance. Sa kabilang panig, resident, bahay.
don't hear you. Yes, I hear. I don't know. You will find out.
to decide.
Lame man. Wala pasok. Wala trabaho. Pwede ba ako dito? Hindi mo makikita eh. Dadaan ako sa likod ng babalik ako. Pwede yan. Basta lang kumaway. Ah, balik ako ay. Parang unsafe. Parang nakalam. Saka nakapagod. Bale, bakit tatay? Oo, di namatay na tanto ko. Sa nanonood, yan po ang gate ng kulungan kung saan daw po naka ano si tatay. Digong. Pero confirm na po na dyan daw po siya sa loob. Lamig po. Kaya na po kumagod sa loob. Nakapalisa tayo. Bernadette, medyo tahimik pa ang sitwasyon dito sa ICC Convention Center dito sa Shevenian. Ilang minuto ang layo mula sa sentro ng Dahig. Subalit meron na rin mangilan-ilang mga supporters ni dating Pangulong Duterte ang nandito ngayon. Tanghali pa lamang dito, gaya ng mga eksena kahapon, inaasahang magdadagsa ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte at din yung mga anti mamayang hapon. Ganun TFC mo. Daming viewers ah. Yeah. Dami na po kumikita ka na. Yun lang yun, pre. Hindi mo ako politika na tao. Nasaktan lang ako sa ginawa nila kay tatay. Tsaka hindi ko kailangan ng monetization. Trabaho tayo dito. Yan po yung palibot ng detention center. Nagsasabi na hindi man sila araw-araw makakapagsadya dito ay sisikapin nilang makapunta dito sa detention center para ABS-CBN po live. Babalita. Ang ABS-CBN. Ayan. Sa ABS-CBN yun. Baka bawal kunan sila. So, ililipat natin yung camera dito sa gate ng mismong prison. Nandiyan po yung ABS-CBN sa gilid.
Ito idol natin, oh. Leymar ng Amsterdam. Kapicture ka kay Icon, no? Kanino? Si Ma'am Sen Hernandez, yung nasa TV Patrol. Yung Asan sikat yun? na... Siya? Ayun, yung naka-brown. Alala yun? Oo, kilala ko. Nag-selfie na ako kanina kay ano eh, Ah. kay Gretchen. Oo. Huwag na. Kaya ako. May nakatayo. Oh, may picture mo. Oo, picture ka. Hindi, kasama sa paalam tayo. Ano pa nga? Sen Hernandez. Hindi siya, Ma'am Sen, pwede pa tayo selfie? Sa TV Patrol. Oo. Yeah. Ito yung minute po dito sa Deheg. Lumabas na po yung araw, napakalamig eh, 3 degrees po ngayon. Ayan oh. Oh. Meron? Ah, sige, ano ka, iPhone na ano? Ito. Oh. Hindi, wala akong dalang cable. May cable ka. Anong klase? Ang cable ko, yung lightning. Oh. Ito yung power bank, puno pa. Ay, yung cable Oh, mo. lightning. Okay lang. Ay, oh, lightning. Lightning, dapat kay type C. Baka meron si Mac. Samsung. Meron ako sa kotse, layo ng parking ko eh. Okay lang. Hindi na lang ako. Hiram ako ng ano. Oo. Baka matagal pa ito. Baka robot. Oh, sige. Dalawa nga Lakas to eh. to. Ha? Lakas ilang po niyan? 30 amperes. 30,000? Yeah. Tatlong iPhone yan. Niready ko. Tatlong iPhone. Oh, dalawa to. Nandun sa kotse isa. Niready ko kasi nga. Baka mga tagal lang. Pupunta ako. Kanina pa ako dito sa 9 pa eh. Oh, Sa 9 alas 10. darating baka mamaya darating si Bibi. Hindi ko lang po. Mag-lunch ka na. Hindi pa rin. Gusto mo pa over tayo dito? Huwag na, mamaya na. Tingin ko mamaya darating si Bibi. Oo Kasi nga na. kahapon siya dumating. Ngayong Oo. gabi. Hindi, tingin ko. May mga pinimit mo. Yan, baka naging naman para makabarok si Bibi. Kanina. Humingi na ng permit. Baka abangan po namin mga kabayan. Baka dumating daw po si Vice President sa Inday Sara dito. Kasi kanina may nakita ako mga Pilipino pumasok. At may mga dalang papel. Baka humingi ng permit yun para makapasok sa loob ng detention cell. Ayun lang po. Hindi pa yun sure ha. Pero ayun ang update. Live. Ganito, itong Duterte case. Andito yung mga taga-Amsterdam kagabi eh. Ang dami nila. Simultaneous sila yung Yeah, nakita ko sila ano eh. Sila Chinita. Oo, sila. Oo. Mamaya, ang dami na naman yan dito. Siyempre, buka mo ng munti. Dating ba yan? Kasi hindi ko mayangat to. Ano yan? Saan ba yun? Oh, ito. Ayun! Putik pala. Pag hindi nakabuka. Ayun. Tapos ito. Gusto mo itong ibaba. Actually, ganito yan. Ganito yan. Tuturuan. Oh. Ito dapat yan. Harap dito. Dito naman po tayo. Professional po. Professional po. Cameraman po ng ABS-CBN. Tinutulungan niya tayo ha. Ganito siya. Si Tropang Leymar. Nagpapalap sa dam. Dahil hindi naman po natin gawain ng mag-live ano. Yan. Parang So natuto ngayon, mo. kung tagilid mo. Yes. Dankjewel maestro. Thank you very much. Hindi naman ako nagamit ng ayos tripod kasi siguro ko eh. Hindi naman ako nag-video.
kilala mo si Don? Yun, wala ka dito. Pag nagpunta ka gabi yun, maghapon. Maghapon sa dito. Baka napagod. Vicente. Yeah. Saka pinili
sa Netherlands, hindi ganun karami. Kumpara mo sa Italy. Italy talaga. Italy, Spain, Austria, Canada. Hindi ganun kadami yun. Mahirap kasi makapagod dito. Oo. Saka, isang factor, kahit family ko, kapatid ko, hindi pa rin kunin. Hindi kagaya ng sa Spain, sa Italy, pwede mo Yeah. dito. Yan, ang dami Pilipino sa Italy, sa Spain. Hindi ba tumalang dito? Tayo na kukunan eh. Yan. Yan po ang entrance ng kulungan dito sa Dahig. Ano oras nang uwi ka hapon, pre? Pag uwi mo, pumasok sa work. Tapos bumalik ulit. Pagkain mo sa trabaho, Bumalik ulit. trabaho pa ako. Diba, pag alis mo, yung kotse, tapos ayun na ako yung kotse, nakapat lang sa akin lang dito. Sakay natin. Ano po? Ano tayo? Ganito. Hindi alaw kaya nito ganyan. Hindi po eh kasi kung siya live po eh. Dapat ganito lang talaga. Yung iPhone daw pwede. Pero Dito sa Japan. go live. Naririnig ko. Yun nga pala. Narinig ko. Magandang tanghali mula dito sa The Netherlands. Ako po si Joe Carol Tesorio para sa The Filipino Correspondent. At nandito po tayo ngayon sa labas ng ICC sa ilang minutong layo mula sa sentro. Nandito tayo ngayon sa side entrance kung saan isipapasok yung mga bisita. At medyo tahimik pa po yung sitwasyon ngayon dito, pero meron na pong makilang-ilan na mga turismo na ito po, nandito lamang sila, medyo tahimik at ano ba yung inaasahan nating mangyayari ngayong araw na ito? Wala po tayong information from the ICC kung ano ang mangyayari. Pero one thing is certain ay maaaring iharap po sa pre-trial chamber si dating Pangulong Duterte. Asikasuhin, titingnan i-verify yung kanyang identity, titingnan yung mga
ituloy sa mismong trial stage yung kasong crimes against humanity na isinampa kay dating Pangulong Duterte. At ang proseso ay within 60 days ay mag-decide yung mga judges kung isasampa pa, itutuloy sa trial or hindi. Yung mga katanungan Ay, si sir. Ito si sir. Si sir. Ito si sir. Hi sir, good morning sir. Sir. Nandiyan po si sir. Late ako ng 1 hour. So, pabalik namin dito Yan yung kasama niya sir. Kasama sa plan. Nakalimutan. Sama kami. Gusto na namin makita sa Tatay Digong. Nandiyan po si Executive Secretary ng Tatay Digong. English lang po. Alin English. Anong sinabi ko? Spreek je Nederlands, Engels? You speak English or Netherlands? I mean yung No filming inside. Ja toch? Yeah,
Sa labas. So, Yeah. we're outside. Okay? Sila yung kasama niya pagbiyahe. Oo, kasama niya yung home time. Kaya talaga nakatibig. Ikat mo, ikat mo naman. As a set up, we need to do it via on the website. Cannot go inside? Pakisabi sa ano? Sino ba yun? Pakisabi sa big story kung kapag live. Pakisabi. So the requesting party is the registered legal counsel. It's a detention center. One moment, madam. It was sent to email address detention visit. Topic, the office of the registry is Carolina. It was sent this morning. Yeah, no, madam, because we are here at the sentry of the facility, and the man here said that they just need to know that the email has been received. And right now we are speaking with the detention center itself. Madam, you are from the detention center, correct? Yes, and yes, and is there nothing in your email system of this request from Mr. Dan moet bevestigen of One moment, madam. So, then let me just check the complete address. is het een Gmail-adres of
13-3. 13-3. This is the number of your passport. Here, 592. This is Russian. Brown. Sa the team of President Duterte is here in Netherlands accompanying him, and alam natin na itong araw na ito yung nakatakdang araw na pag-uusap ng mga abogado. At sinabi nga nila na tatangkay nilang bisitahin si former President. Kasama na rin si VP Sara. Pero sa ngayon wala pa si Vice President Sara Duterte. Siguro mga biyahe pa mula sa Amsterdam. Kapunta dito sa Pero I think they're trying to get through the legal processes of obtaining the passport. Kanina pinag-usapan pa namin wala naman nakalagay na very specific sa rules nila na immediate family lamang pero nakalagay yung diplomatic at consular affairs ng Pilipinas o pwede rin bumisita, ang spiritual minister ng Pangulo pwede rin bumisita, pagdating sa medical professionals meron naman sila sa loob. Tapos, ito, I guess the legal team of the president is trying to seek clearance that Diba, secretary ni Tatay Diggs? obtain that Yun yung titignan ko ngayon. No, ayun siya. Yung nakatagilid. Babay na. Hindi naman kami pinapayagan pumasok sa labas ng bawal na mag-video dyan. So lahat kami
napapahamak daw po yung request ni Attorney Medialdea kung patuloy po yung pagbibideo niyo sa malapit. So ang request po ng mga pulis ay atras daw po doon sa bollards po na yan. Kasi po hindi nila actionan yung request daw po ni Ms. Medialdea nang nakikita po kayong nag-video daw po. Sige po. Yan po yung ibinili nila po. Oo. So, I really can't comment officially. But please, nire-relay ko lang po yung request ng mga police. So, pag nakikita niyo po kayo nag-video ganyan, ngayon, Behind this. hindi po sila mag-action. So, matagal pong mag-aantay dito si Attorney Medialdea. Ano po? Salamat po. You have to get a hold of the identity of the one speaking, but he's part of that. Makakilala niyo ako. Kasi di namin Nanonood po kami lagi ng So lumayo po kami ng mula doon sa entrance. Dahil nga Kakapasok lang, sir. Hanggang dito lang daw po, sir. Hanggang yan lang. Ay, sino pumasok? Si... Kakapasok lang, sir. Pati yung isang attorney, hindi ko alam ang pangalan. hindi naman kami pumapasok ay gusto nila na walang coverage yung paghingi ng request, pero sa ating nakikita ay mukhang nagkakaproblema dahil pagkat sinabi nga po ng ating embahada na bigyan ng permiso si dating Executive Secretary ng DBA na bumisita sa dating Pangulo ay mukhang nagkakaproblema. Similar, sir. Please answer niyo si Kasurama. Pinalis po kami doon. Pinalis po kami doon. Bawal daw po doon. Malapit sa pinto. Akala ko uwi ka na. Kasi may nakita akong taga doon lang sa amin. Kaya Tapos sabay ka na lang. sabay na Eh, yung isa umuwi na. umuwi na siya. Oo. Kasi may trabaho. Yeah, dito ka muna. Wala ka nang pasok eh. May, saan ba mag-charge dito? Ano bang charger mo? iPhone. Oh, dito. Dali. Cute yung tunog. Dali, lobot na rin ako eh. Dito, tabi ka lang dito sa akin. Dito, yan. Oh. Duterte. Dito lagay mo. Nag-vlog ka dito. Hindi ako vlogger. Pero dahil sa ginawa nila kay tatay, nag-video ako. Diyan sa harapan. Ayan. Ito po yung situation ngayon dito. Ayan. Meron po mga riders na nanggaling po sa ibang sa karating na lugar. Pinalis po kami dun malapit sa entrance. Okay lang dito, ma'am. Safe po yan. Pero ganun pa man, mag-ingat. Ganun pa man, mag-ingat. Mag-report sa ANC. Apo. Ano ma'am kailangan nyo? Mag-sa recording. Nagre-record daw si ma'am. Sarando. Kung pwede mo kayo sa pwede. Kung magre-record ka sa bahay. Pwede. May ano naman ako picture mo. Mag-video ko. Ano? Video ah? Ay, video to, Day.
Video, video. Thank you, thank you. Picture charge ba? Salamat talaga. It's okay. Huwag kang lalayo sa akin, mahihila ko. Nais ko lang po dahil malulobot na, nilagyan ko po lang po ng power bank. Hindi, yung ating streaming. Nilalagyan ko lang po ng power bank ang aking cellphone. Kapapasok lang po niya. Dualde. Si Dualde. Papasok naman ni Dualde at saka yung kasama niya yung isang attorney. Sekretary? Hmm. Hindi na lang para Ito. Diba? Salvador. Yeah. Salvador? Oo, Ito yung picture. Picture. Pag hindi Image. talaga makapal ang hindi ito. Makita yung likod ko sa kamay. Ano dapat ilagay ko yung pangalan? Salvador Medialdea. Kapapasok lang. Yeah. Salvador Medialdea, kapapasok lang po sa loob. At yung isang attorney, hindi ko alam pangalan. Siya rin po ang kasama ni Tatay Dig sa aeroplano, di ba? Pinalis kami doon sa malapit sa pinto. Bawal daw po. Otherwise, hindi pa papasok si Sir Salvador Medialdea. Ayun si Sir, si Sir. Sir, lumabas si Sir Medialdea. Sir. We had a meeting with the ICC. They made I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical condition. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time, and lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? Who said? They're telling me that there is no
Rodrigo R. Duterte inside this facility. You, But re- they can- you requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Oh. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Nagpalik po siya sa ambulance sumakay. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yung sa kanya. Sabi, he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot po. Nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of this family Yes. this So, time. Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're Wala at a pa. loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Hindi, pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito, ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw. Damn it. Ano? Dito. Wala daw ano dito. Walang pwesto with the name of Mamaya na po. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. Where But it's... ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel Okay. anytime. And you're acting as an official. One of the counsel, and Okay. they don't even recognize my appearance here. Nasaan na po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nagkita. Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until yun. So, Alright. tapos na. Okay. I have another- Thank you, sir. Thank you, sir. Narinig nyo. Mga kabayan, wala pala sa loob si President Rodrigo Duterte. Wala pala dyan sa detention cell. Sabi mismo ni Sir Salvador. Sunod tayo, sunod sa car, sunod sa kotse doon. Sunod. So no one of the members visited him. Yeah. Thank you, sir. Ingat, sir. Wala pala sa loob si Tatay Digong. Wala po nakakaalam kung nasan si Tatay Digong. Ingat po kayo. Ayan po, final na po. Wala po nakakaalam kung nasan si Tatay Digong. Kahit po si Sir Salvador. Wala po nakakaalam kung nasan si Tatay Digong. Galing po siya sa loob. Wala daw po dun Rodrigo Roa Duterte sa record. Wala daw pong record doon sa loob ng detention ng system. Wala daw pong Rodrigo Roa Duterte doon. Nakakalungkot po. Yan po ang pangyayari.
Ayun po, paalis na po yung sasakyan ni Sir Salvador. Galing po siya sa loob. At ang pagpasok niya po ay wala daw po dong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang record. Wala daw pong record dyan sa loob ng detention cell na Rodrigo Roa Duterte ayon kay Sir Salvador. Ayan po ang update. Wala po nakakalam kahit siya po. Hindi niya po alam po nasan si Tatay Diggs. Kaya gulantang po kami lahat dito. Kahit yung mga local media natin sa Pilipinas, malaking mainstream media, gulantang kami. Wala pong Tatay Digong sa loob. Wala. Yan po ang update kay Secretary Salvador Media. Ano pilido niya? Kalimutan ko, hirap ang pilido. Ano po, makakalungkot. Wala daw po dyan si Tatay Dig sa loob. Hindi din po niya alam. Blanco po sila kung nasa si Tatay Digong. Maaari alam na nila, no? Sa Pilipinas dahil nandito po ang TV5, ABS-CBN at Channel 7. Nakalive po kami lahat kanina ngayon. Alam niyo na po dyan sa Pilipinas na wala po si Tatay Digong. At kami po mga normal na citizen na tao dito sa Netherlands. Nandito rin po para sumuporta kay Tatay. Ayan, nagulat. Wala si Tatay Dig sa loob ah. Nasaan si Tatay Diggs? Nasaan? Ang tanong, sinakay daw po siya sa ambulance. Mula sabi ni Mr. Salvador, mula po sa Rotterdam Airport kahapon sinakay sa ambulance. Hindi po pala dun sa convoy na dumaan kahapon. Sa ambulance, naghiwalay na daw po sila. Kasi po wala po siyang visa eh.